Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa FIDE World Team Rapid and Blitz Championship. Ngayon po ang titingnan nating laro ay yung laban ni former world champion Magnus Carlsen kay Super GM Arjun Erigaisi. So ito po ay isang team tournament and si Wesley naswerte ang kakampi niya po. Super lakas talaga, super team. Si Magnus Carlsen tapos si Fabiano Caruana. Talagang super team ito. World number 1, world number 2, tapos si Wesley pa. Tingnan po natin yung game ni Magnus and then tingnan natin yung standings ng team nila. So dito po, white si Magnus and ang tinira niya is Knight F3. Ayan, so Knight F3, ready opening, very flexible. Lahat po ng moves pwede mo pang itira. So minsan nga, pag nag C5, ini E4 yan, nagiging Sicilian. So very flexible itong Knight F3 opening. So nag D5 si Erigaisi and ngayon nag D4 na transpose sa Queen's Gambit declined opening. Ayan. So Bishop E7, Bishop F4, ito po main line ng Queen's Gambit declined, castling E3, C5, and then pagka-capture, Knight C6, Bishop E2, take, and then capture. And dito nag-castling si Magnus. Kung papansinin po natin, very symmetrical position. Ang isa lang pinagkaiba, itong bishop nasa C8, yung bishop ni Magnus nasa F4. So ito po, bibigyan natin slight advantage for white. Ngayon, ang ginawa ni Erigaisi, nag-knight H5. So inatake po itong bishop sa F4. And dito po, makikita natin kagad yung mindset ni Magnus. Ang ginawa niya kasi is Queen E2. Pinakain niya ito para magkaroon ng double pawn, talagang magkakaroon ng complication sa laro. So ang best play po, sabi ng engine natin, is Bishop G5 lang. And pagkakain, once again, slight advantage, yung bishop at least active, yung bishop ni Erigaisi nababarahan. Slight advantage lang. Tapos ang gagawin dito, pipit-pitin po dapat sa endgame. Ayan. So balik natin, kaso nga mainit ang ulo ni Magnus no. So nag Queen E2, kinain, doubled pawn and bishop pair pa yung kalaban. So nag B6 and then rook A D1, Queen E7, Knight E4, and then Bishop B7. So ang mangyayari po dito, mababawi ni Magnus ang bishop pair. So around equal position, pero meron pong isang slight difference. Itong bishop, napakalakas, tumututok papunta sa king. Unlike itong bishop ni Magnus, parang nababarahan po siya ng pawn and nanu-neutralize. Ayan. So nag Knight G5 si Magnus dito. Yan. Medyo mainit ang ulo niya. Gusto niya talagang umatake. Tinitignan niya itong pawn. And of course, merong mga possible mating threat doon sa H7. So instead of Knight G5, ang best move po dyan, Rook D7. Ipasok lang yan. Threat ang bishop. Ngayon, pagka inatake, aatras ka sa D2. And actually po, pagka bumalik, ang sabi ng engine, maganda na pong itabla. Ayan. So itatabla na kasi baga ano na yan anytime pwede mag rook D8 tapos matitiran ka po ng doubled pawns. No, pagka naka rook D8 yan, makaka-recover na yung black. Slight advantage pa sa, kasi doubled pawns ka. Ayan. So ibalik natin. Nag Knight G5 nga si Magnus. So ngayon nag Knight D4. Nakapasok sa gitna. Queen D3 and Knight F5, stopping yung checkmate threats. So dito, ang ginawa, nag Rook Fe1 develop, Queen C6, threatening checkmate. Ngayon, napa-weaken ka pa ngayon with F3, so medyo weak yung pawn structure ni Magnus. Unlike yung pawn structure ng black, no, very solid. Ito, parang ano na to nagkaroon na ng hangin dito sa king. So pagka B5, ito na po yung critical position. So inatake ang bishop and ang best play mo is Bishop B3. Yung simple lang, kalmadong laro lang.
Papakita ko lang, pag ginain mo kasi ito, merong napakalakas na check, and once na check ka po dyan, king h1, rook a d8, hindi mo madepensahan itong bishop. Lahat po ng pupuntahan ng queen merong fork. So halimbawa mag queen a2, ito po palagi yung combo na mangyayari. Kakainin ng rook, pagkakain, papaalisin ng knight, and then pagkaalis, merong fork. So ayan, kain, alis, fork. Palagi pong ganyan ang mangyayari na variation kahit saan po pumunta ang queen. So pagka dito, may fork sa e3 or sa d6. And then kapag ka naman sa b3 ka pumunta, doon ulit, no, meron na namang fork sa d4. So ganun ulit, kain, h6, fork. Ayan. So pagka sa f1, ganun ulit. Meron namang fork sa e3. So wala pong pupuntahan. Ang best play po is talagang ibalik lang ito with safety lang pero slight advantage for black. Ayan, kasi palagi kang merong weaknesses. Ayan, yung double pawn na yan. Yan po ang best ni Magnus. Kaso si Magnus mainit po ang ulo. Ang ginawa niya, sinacrifice ang bishop para sa 2 pawns. Parang nakikita ko dito, para siyang tilted. Ano? Kasi 2 pawns po yan, kapalit bishop, of course isa pa, double pawn ka pa. Tapos ang kalaban mo, si Arjun Erigaisi. Kung ang kalaban mo batil, pwede po yan. Kaso, super GM ang kalaban niya. No? So nag-queen b6 check. Umiwas. Rook f6. So inatake lang ito. Atras si Magnus. Knight g5. h6. Inatake ulit. Queen b3 check. King h8. Check ulit. Knight e5. Threatening fork. And ang best play nga po dito is depensa lang with bishop c6. One piece down ka pa rin. Kapalit ay 2 pawns na doubled pawn pa. Ayan. So, malaking advantage for black ang bigay ng engine. Although dito, very aggressive attacking chess by Arjun Erigaisi na rook d8. So, pagka rook d8, binigyan ng blunder pero okay lang po yan. Kasi pagka knight d7 with the fork, kinain yan, and then queen f2. No? Counter attack sa rook. So dumipensa with queen d1 and ngayon rook g6. And mapapansin nyo po, pagka rook g6, merong napakalakas na atake, yung bishop nakatusok, tapos yung knight naka-ready lang tumalon papunta sa king. So ito po, almost fatal attack na ito. No? So ipapakita ko lang ang best engine line, which is rook d2 para depensa ng g2, pagka queen h4, rook d3, and then pagkakain, queen h4. Yan po ang binibigay ng engine. Lamang na po ito sa talo kasi malakas po yung atake. Ayun, nakatutok na lahat yan dyan. Anytime yan, magko-collapse ang posisyon ng white. So dito po, hindi nag-rook dito si Magnus. Ang ginawa niya is yung blunder with rook e2. And bibigyan ko po kayo ng 5 seconds para isipin ano po yung brilliant move na ginawa ni Arjun Erigaisi, tapos resign agad si Magnus. So ang brilliant move po dito is queen takes f3 and resign si Magnus kasi pag kinain po yan, no, bishop takes f3 and then of course force yung rook g2, so kakainin lang. And discovered attack. Ubos ang pyesa ni Magnus dito. And kaya nakita niya na yan, so nag-resign na siya. So ayan po, lakas ng atake. Yung bishop, knight and rook combo talagang tagos sa kaluluwa ni Magnus. Ayan, so ipapakita ko ang current standings. No, minsan lang makakampi ni Wesley si Magnus. Nagkakalat pa yung performance niya. Si Magnus po, 3 out of 6 games. So, 3 points out of 6 games. Ito ang standings ng team nila. No? So, si Dragon Chilling, yan po si Ding Liren. No? Mga Chinese team, kaya nga parang Chinese Dragon po yan eh. So, with 14 points, Team MGD1, yan po ay mga Indians.
So yan ang team ni Erigaisi with 13 points. Si We Are Chess, ayan, si WR Chess with 10 points. Kaya medyo naputol po yung name nila Dragon Chilling. Ang layo na kasi nila Magnus, no? Nasa dulo na with 10 points. So dito pala ang format is 12 rounds Swiss system. Makikita nyo po 8 out of 12 rounds na nangyari with last 4 rounds. So ang possible niyan, yung 10 points nila Magnus hanggang 18 points na lang sila. So 18 points, tingin ko good for second or third. Kasi 14 na ito no? So unless pag yan po nagkalat sila Dingli rin, tsaka itong sila Erigaisi, pag yan nagkalat yung dalawang yan, syempre possible pa for championship. Abangan natin bukas, malalaman kung makakahabol or magpapatuloy magkalat ang team ni Magnus and Wesley. So ayan po ang ating game for today, and sana na-enjoy nyo po yung analysis. Kung na-enjoy nyo po and meron kayo natutunan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.